lumabas din ang saloobin mo na talagang nasaktan ka. Eh bakit ba? Kung inosente ka, pinahiya ka na, inaakusahan ka na isa ka sa mga utak nitong pagnanakaw ng 100 billion flood control project at tumanggap ka di umano ng pera. Kung inosente ka, bakit di ka pa magsalita? I'm sure alam mo ang nangyayari sa Malacanang. Eh ba di mo pa ibulgar ang katotohanan? Pa, papetek-petek ka pa eh. Lumabas ka na. Pati yung apo mo sa kapatid mo, sinasabi mo na mapagkakatiwalaan. Kung totoo yan sinasabi mo na walang kaugnayan ng anak mo at yung apo mo ginagamit lang, ay lumabas ka na, ibulgar mo na, ialantad mo na ang katotohanan ng matapos na yung issue niyan. Mm. Hindi siya natakot, nayanig, kaya gumagawa siya ng mga kaparaanan para i-debate, para itapon niya yung pagsisisi sa iba. Kaya nga, di ba sabi ko nung sinabi ko, hindi ako naniniwala niya, ang style ng presidente ito. Kasi, since na-expose na yung mga tinuturong iba, ang ginawa niya para sasabihin na, kasi ang gusto ng taong bayan, may pakulong na natin yan, demanda mo na yan. Kaya ang ginawa ni presidente, pinagtatanggal niya para ang dating sa tao, okay yan, tinanggal ng presidente yan. Ibig sabihin, hindi siya kasama dyan. Magaling nga ito, magaling. Kita mo yun sa soda. Mm. Sabi niya, mahiya naman kayo, di ba? Ang reaction ko ngayon sa programa, mali yata, dapat mahiya naman tayo, kasama ka doon. Freein mo yung tao, magaling itong maman to. Magaling siya. Minimislead niya, kaya maraming napapaniwala eh. Kaya nga nagre-react ang tao eh. Sa halip na tugunan nila yung mga pangunahing pangangailangan, iba ang ginagawa nila, namumulitika, nananakaw, nananakot, didimanda. Di ba? Yan ay ang ginagawa nila. Kaya sa halip na matuwa ang tao, lalong nag-aalab ang kanilang damdamin, nagpupuyos ang kanilang mga damdamin. Kaya tuloy-tuloy yan. Akala siguro nila, dahil naging 2 araw lang ng Iglesia ni Cristo, tapos na. Hindi pa tapos yun. Mm. That's the love before the storm. Kabalbalan. Kabalbalan ang pinagsasabi ng pamahalaan. Kung sino-sino ang dinadawit nyo, alam po ninyo, ang isang rally ay kailangan talaga ng pondo. Kailangan mo ng sound system. Kailangan mo ng... ngayon ang nangyari dyan sa monumento, may sandwich, may goto, may tubig. Alam po ninyo, yung mga nakikibahagi ng kanilang damdamin sa mga realista, yung mga may kaya, nagdadala ho sila ng mga pagkain, ng tubig, nagpapadala ng mga megaphone, kung ano-ano pa na kailangan sa isang rally para maging matagumpay. Hindi ko kailangan ng China o kaya ng Amerika. Para kayong mga batang ang problema sa inyo, natataranta kayo. Kaya para siraan nyo yung mga nagrarally, kung sino-sino ang pinapasok nyo. Yung China, nagpupondo yan. Yung mga kalaban ng Estado yan, Sus Mario Joseph, alam nyo, hindi nyo na mapipigilan yan. At hindi nyo rin mapipigilan yung mga sumasang-ayon sa mga sinasabi ng mga realista. And the only way by which they can contribute is when they have the money, they spend for the rally. Ay, hindi naman masama yun. Kahit na anong pagdiriwang, kung anumang pagdadausan nyo, kailangan nyo palagi ng pera. Pero yung rally naman, hindi naman ganun kagastos yun. Kami ng panahon, alam nyo, nung panahon namin yung anti-Marcos days ko, nung ako ang isa sa mga nangunguna sa mga pag-organisa ng mga marcha, mga kung ano-ano pang demonstrasyon laban sa nasirang Ferdinand Marcos Sr. Maniniwala ba kayo? Kami ni Nilo Tayag, ang kailangan lang namin, wala pa yata 2,000 kasi pambili lang ng sound system. Sound system na. At kung wala naman sound system, ginagamit ko na megaphone. Diyan sa Liwasang Bonifacio yan. Araw-araw kami ginagawa namin yon. Ganon.
Ang mga tao naman, isang tawag ko lang sa programa ko noon. Meron akong programa noon sa Eagle Broadcasting. Kami ni Rod Navarro. Nagdagsaan naman kagad. Hindi ko kailangan ng pera. At marami kasi tumutulong sa mga relista. Kaya huwag nyo nang baguhin ang naratibo. Ang tao galit. At the only way by which they can express themselves is to go to the streets. Kasi nga, hindi nyo pinapakinggan kahit anong gawin ng taong bayan. Kahit na yung social media, wala, hindi kayo natitinag ganun pa rin, tuloy pa rin. Ang inyong kalokohan, kawalangyaan, ang paglabag sa karapatan ng mga mamamayan, ang pagnakaw sa pera ng bayan. Kaya, hindi nyo na mapipigilan yan. Tuloy-tuloy yan. Wala silang nilalabag. Ang lalabag dyan, kung pakialaman mo yan at sisiraan mo, kayo ang lumalabag sa karapatan nila na sila ay magpahayag ng kanilang damdamin at sila ay tipon-tipon. At nilalabag mo yung kanilang constitutional right to peaceful assembly tinatawag, to express legitimate grievances against the government. Sila ang lalabag doon. Pero kung maniwala doon, alam mo, inuutusan lang naman yung mga yan Inuutusan ng bossing sa taas, syempre. Kaya wala sumusunod lang naman. Pero pagdating ng panahon, sabi nga ng isang umakata, yung mga yan, pag nakita nila na umubod ng dami ng tao dyan sa EDSA, sa Luneta, at nagkakaisa na, wala. Atras na yan. Hindi lang atras, sila magiging protektor ng bayan. Yan naman, after all, ang kanilang tungkulin sa ilalim ng saligang batas. At yan ay nakita na po natin ang People Power 1, People Power 2. Siguro, gusto yata ng gobyerno nito magkaroon ng People Power 3. Ayaw natin yun. Tandaan nyo. Ayaw ng ating mga kababayan na kailangan padaan mo pa. Kasi, pag tayo nagpalit ng rehimen, bago tayo ma-stabilize, bagsak ang ekonomiya, maraming maapektuhan. Kaya ayaw natin. Ang problema, itong administrasyon, ayaw makinig Tututo sa aral na ibinigay ng kasaysayan. Attorney Sal, yung may mga during dun sa rally kasi, may mga nagre-reklamo din na sinisita daw sila ng pulis kapag may mga placards ng BBM Resign. To be specific, dun sa ganong klase na placards, Attorney Sal, yung may BBM Resign, may paglabag po ba sa batas po dun, Attorney? Wala. Expression yon. Part of the freedom of speech and of expression. Huwag nyo na intindihan mga pulis, ginagawa lang nila trabaho niya. Pero yung mga, pag ako nandun, binubulungan ako sir, kami, nag-i-style lang kami. Kaya kakampinin niya yan, huwag kayong mag-alala, iutos lang yan ng mga bossing sa taas. Yung mga sinasabi ng PNP, ano lang mo yun, kasama yun sa script. Utos, sinusunod lang nila. Pero sa totoo lang, kakampi niya yan, mga pulis at militar. Yan nandyan para mapanatag ang inyong mga kalooban na pag mayroong manggugulo dyan, aarestuin nila. Hindi ninyo kalaban yan. Kakampi nyo yan. Ganyan naman talaga. Alam mo, kaya nga nagre-react ang tao. Sa halip na tugunan nila, yung mga pangunahing pangangailangan, iba ang ginagawa nila. Namumulitika, nananakot, didimanda. Di ba? Yan ang ginagawa nila. Kaya sa halip na matuwa ang tao, lalong nag-aalab ang kanilang damdamin, nagpupuyos ang kanilang mga damdamin. Kaya tuloy-tuloy yan. Akala siguro nila, dahil naging 2 araw lang ng Iglesia ni Cristo, tapos na. Hindi pa tapos yun. That's the lull before the storm. Ngayon lang, marami na nag-oorganisa para sa susunod na rally. Yung November 30, naikot ng mga dilaw, simbahan, mga civic groups. Pag yan ay sinamahan pa ng mga nag-rally dyan sa Luneta, lalong lalaki. At ako naman, ang aking mungkahi suggestion. Yun ang mga iba-ibang grupo, huwag na lang isipin na ito ay inisyatibo ng dilaw o ng simbahan. Iba ang layunin kasi nila, ipakulong, usigin. Yung mga iba naman, bumaba ka na dyan.
Kaya sa puntong yan, hindi sila nagkakahalintulad. Kaya sabi ko, kalimutan niyo na muna yan. Ang mahalaga, may common issue kayo. The common issue is you are against corruption. So, kalimutan niyo na muna yung mga political affiliation niyo. Magkaisa muna kayo. Pag na kuha niyo na yung inyong pangunahing tungkulin, halimbawa, magkaroon ng pagbabago ng pamahalaan sa mapayapang pamamaraan. Pag nagkaroon ng halalan, di maghiwa-hiwalay na uli kayo at magkampanya kayo sa inyong mga kandidato. Pero sa ngayon, dahil iisa ang layunin ninyo at yun ay magkaroon ng katarungan, matigil ang mga pagnanakaw sa pera ng bayan, magkaroon ng pagtutugon sa mga serbisyo publiko na hindi naaasikaso ng gobyerno, magsama-sama muna. Join forces. Because pag mayroong pagkakaisa, may tagumpay. Pag watak-watak kayo, kabiguan ang patunguhan ninyo. Ang titignan lang nila yung people power 1 at people power 2. Ayaw din naman bumaba. Bakit? Ano nangyari sa kanila? Yung isa na-exile, yung isa naman nakulong. Di ba? Kaya yung mga tao, huwag kayong maiinip, basta gawin niya lang mapayapa, saan ba? Saan ba pupunta yan? Kundi dun din. Basta make it very peaceful, organized, united kayong lahat. Maniwala kayo. Bibigay din yan. Bibigay din. Di ba, matagal ko nang sinasabi. Kaya ako hindi naniniwala dyan sa investigasyon na yan. Kasi ginagamit lang yan para pagtakpan yung mga dapat na involved. Alam na naman natin kung sino involved. In fact, Presidente Marcos Jr., sinasabi niya, alam natin kung sino sila. Yan, inamin niya na eh. Alam natin kung sino sila. Alam natin kung sino nagnakaw. Kaya lang, sabi niya, problema kailangan bigyan natin ng due process. Kailangan mag-ano muna tayo. Magkaroon ng trial. Bago mangyari, matagal. Ang problema kung madali natin, sabi ni Presidente Marcos Jr., baka mabulilyaso, madismiss lamang ang kaso. Kaya kahit na matagal, ayusin natin. Sagot ko doon. Alam niyo, Mr. President, pag masyadong extraordinaryo ang circumstansya o mga kalakaran, kailangan mo gumamit ng mga extraordinaryong kapangyarihan na ibinigay sa iyo ng sariling batas. Gawin mo na. Kaya mo si Presidente Duterte, maniwala ka. Titino yan. Kung hindi ka kasama dyan, kung talagang inosente ka, gagawin mo yung dapat mong gawin bilang presidente ng bansa. Otherwise, yung sinasabi ng kaibigan mo, hindi ka tatagal, makawala ka na dyan sa Malacanang sa Disyembre. Kaya gawin mo na, alam mo yung mga investigasyon na yan, kung talagang gusto nila, nung pa nila final, ilang buwan na ba yan? Wala nang ginawa kundi investigasyon sa Senado, investigasyon sa Kongreso. O, tingnan mo ngayon. Si Lacson, pinagtatanggol niya si Presidente Marcos Jr. Sa akusasyon na siya ang utak ng 100 billion peso. Yung akusasyon ni Saldico. Bakit mo ina-absolto? Nag-iimbestiga ka pa nga lang Pangalawa, ang batayan mo naman, doon sa isang testigo mo na ikaw, wala ka namang personal knowledge, inuulit mo lang. Madalit sabi yan ang problema sa iyo. Masyado kayong halata na pinagtatakpan nyo. Kung talagang tunay ang investigasyon, kaya sabi nga ng Iglesia ni Cristo, maging transparent kayo. Ayaw nyong tawagin, isumpina si Martin Romualdez, yung mga, alam niyo naman kung sino yung mga tinuturo na nga mga kongresista, alam ba yun? 17 o more than that. Most likely, baka more than half of members of Congress. Marami pang hindi natutuklasan. Pero alam naman natin, ang kalakaran ngayon. Kaya kung totoo yan, dapat ipinail nyo na yung mga kaso. Mr. President, di ako naniniwala sinasabi mo na kailangan ang ebidensya natin maayos at matagal. Hindi mo matagal. Nandiyan na yung mga sinumpaang salasay.
inamin na nila ang partisipasyon nila. May mga sinumpaang salaysay na sila. Sila nag-deliver, sila nagbigay, nagipaghatian, sila gumawa ng mga kalokohan. Inaamin na nga eh. Ano pang gusto mong ebidensya? Ayaw nyo lang kasi siguro pag dinimanda niyo na yung mga yan, nasa survival mode na yan. So, aamin na lang na sila, mga inutusan lamang, baka meron sa itaas. So, actually, doon kayo takot. Mm. Siyempre, pag ikaw ay may ginawang, kasi ang tawag dyan, pag pinagtatakpan mo, di ba, hindi ka kasama. Pag nanakaw, river. Pagkatapos gagawa ka ng kaparaanan para mailayo mo. Mm. O tawag dyan, obstruction of justice. O, kaya, mananagot ka rin. Kaibigan natin si Justice Sandy. Matino naman niya, pero ang problema nga, ang lumikha niyan. Ang lumikha ng independent commission na yan, yung inaakusahan ngayon na utak. Utak ng kalokohan. O paano ngayon? Yung nag-create sa'yo, iimbestigahan mo, maaari ba yun? Hindi mo gagawin yan, siyempre. Alam mo ang gusto kong pag-usapan? Mukhang hindi ko nabasa yung program flow ninyo. Mukhang wala ba dyan yung mga pahayag ni Lucas Bersamin, yung dating executive secretary? Susunod. Ba't ka naman magtataka? Dati na tayo walang tiwala sa ombudsman. Lahat ng gagawin niya, tandaan niyo, protective of the interest of those behind the plunder ng kayamanan ng bayan. Tandaan niyo, yan ang mga galaw niya. Palagi, yan ang direksyon. Paano mo po proteksyonan, paano mo pagtatakpan, paano mo babaguhin ang naratibo, didimanda ka rito, para yung atensyon ng tao pupunta doon sa dinimanda mo, nakalimutan na yung inaakusahan ng utak ng lahat ng ito. Okay, di ba? I remember Lunes, ina-announce na nila yan. Martes, sinabi ko na, hindi ako naniniwala, hindi nag-resign yan. Tinanggal yan. At gaya ng mga paliwanag ko sa inyo, itong presidente ito, contrary, na siya ay isang babae talaga. At siya ay parang walang alam, parang napaglalaroan. Di ba sabi ko sa inyo, pati yung artikulo ko sa Manila Times, nung sa column from Counterpoint. Sabi ko, underneath the innocent and outraged posturing of this president lies intelligent, cunning, shrewd person. Matalino si presidente. Bakit naman talino yan? Ang tatay niya si Ferdinand Sin. Ang nanay niya si Imelda. Pareho magaling. At sinasabi ko, magaling talaga siyang magbaniobra, magpalit ng naratibo. Sapagkat, ginagawa, ano ba ang mga ginawa niya na nagpapakitang magaling siya? Di ba sabi ko sa inyo, hindi ko naisip nitong presidente ito, sasalakay niyo ang isang sagradong lugar, yung KOJC, para lang i-serve ang warrant of arrest. Pinadala niya ng 3,500 police in battle gear sa pangunguna ni Torre. Inaresto niya si Cubulon. Pinakulong niya. Mahirap gawin yun, ha? Kasi simbahan yun eh. Masyado tayong marespeto pagdating dyan sa reliyon. Pangalawa, biro mo pina-arresto niya si Presidente Duterte. Pinakulong niya. Tapos, tinapon niya sa daig. Wala po sa amin among the Duterte members of the cabinet na naisip namin na kayang gawin ito ng presidente. Pero ginawa niya. Ano pa? Ito, si Torre, di ba? Sumusunod kanyang lahat ng mga kautusan. At sinasabi natin, illegal nga yung ginawa. Yung utos yung illegal, yung ginawa mo. Bundog ka eh. Nagasunod. Pagkatapos na ginawa niya yon,
Bigla na lang siya, public humiliation ang ginawa sa kanya. Pwede naman siyang bulungan. O sige, lipat lang kita sa iba. Mag-resign ka na lang kunyari. Pero wala, he was fired. Talagang tinanggal siya, hiniya siya. Aba, may political will ito. Hindi kayang gawin niya ni Presidente Duterte, hihiyain ka. Maliban na lang kung talagang lantaran, talagang sisipahin ka niya sa harapan ng mga miyembro ng kabinete. Pero ito, ano ba kung naging kasalanan nito? Tumatanggi lang siya na sundin yung isang bagay na sa tingin niya, tama siya. Mm. O, kaya, sinipa siya. Tapos eto na naman, si Lucas Bersamin, naging executive secretary. Yun ang, kumbaga, yun ang tinatawag na alter ego. Siya ang the first among equals. Among the cabinet members, siya parang little president. So, ang pagtitiwala sa kanya, mataas. Can you imagine? Tinanggal niya ng hindi nalalaman ng taong ito. Ipinahiya mo eh. O, magagawa ba yan ng isang taong mahina? Kaya sabi ko sa inyo, huwag niyong i-underestimate itong taong ito. Magaling ito, magaling. Kaya kawawa naman si Bersamin. Pero mo, in-announce ng 2 p.m., hindi niya pa alam na nag-resign na pala siya. Mm. Tapos sinasabi mo, resignation out of delicadeza. So, nung sinabihan siya, malis ka sa Malacanang kasi yung kaibigan niya raw, talagang obviously instruction ng presidente. Siya naman daw, hindi naman kapit ko. Kaya ang ginawa niya, after the announcement, nagpadala siya ng letter. Pero hindi resignation letter yung kanya. Pati yung in-announce niya yung resignation, hindi pa rin siya nag-resign. Ang sinabi niya lang ay bow to the executive exercise of discretion of the president. Ibig sabihin, kasi pag ikaw ay in-appoint ng presidente, miyembro ka ng kabinete, you are the pleasure of the president. Regardless of any reason, pwede ka niyang tanggalin. Kaya yun ang sinabi niya, pero hindi ako nag-resign. Diba, sasabi niya, can you imagine, in-announce nila, hindi pa ako nagre-resign the day before, meron na akong kapalit. Di ba? O, madalit sabi, hiniya mo yung tao. Sino makakagawa niya? Di ba? Mm. Magaling ito. Ngayon, ito naman ang aking kay Lucas Bersamin. Mr. Lucas, look, ikaw naman. Hindi ko naman maintindihan din sa'yo. Patumpik-tumpik ka pa eh. Sasabihin mo, hindi sumamalo mo. Pero during your interview, Cheryl Cosin, lumabas din ang saloobin mo na talagang nasaktan ka. Bakit ba? Kung inosente ka, pinahiya ka na, inaakusahan ka na isa ka sa mga utak nitong pagnanakaw ng 100 billion flood control project at tumanggap ka di umano ng pera. Kung inosente ka, bakit di ka pa magsalita? I'm sure alam mo ang nangyayari sa Malacanang. Bakit di mo pa ibulgar ang katotohanan? Papetek-petek ka pa eh. Lumabas ka na. Pati yung apo mo sa kapatid mo, sinasabi mo na mapagkakatiwalaan. Kung totoo yan sinasabi mo na walang kaugnayan ng anak mo at yung apo mo ginagamit lang, ay lumabas ka na, ibulgar mo na, ialantad mo na ang katotohanan ng matapos na yung issue niyan. Mm. Hindi siya natakot, nayanig, kaya gumagawa siya ng mga kaparaanan para i-debate, para itapon niya yung pagsisisi sa iba. Kaya nga, di ba sabi ko nung sinabi ko, hindi ako naniniwala dyan, ang style ng presidente ito. Kasi since na-expose na yung mga tinuturong iba, ang ginawa niya para sasabihin na, kasi gusto ng taong bayan, may pakulong na natin yan, demanda mo na yan. Kaya ang ginawa ni presidente, pinagtatanggal niya para ang dating sa tao, okay yan, tinanggal ng presidente yan. Ibig sabihin, hindi siya kasama dyan. Magaling nga ito, magaling. Ito mo yung sa soda. Mm. Sabi niya, mahiya naman kayo, di ba? Ang reaction ko ngayon sa programa, mali yata, dapat mahiya naman tayo, kasama ka doon. Kasi ikaw ang gumawa ng NEP, National Expenditure Program o National Budget. Ginawa mo yan sa ilalim ni Pangandaman.
Utos mo yan eh. Pinadala sa'yo, binasa mo lahat yan, alam mo lahat kung saan pupunta yung budget, yung pera na re-release ng gobyerno. Nung dinala yan sa Kongreso, dahil kailangan maging batas, yung mga kaalyado mo ang gumawa ng mga kalokohan dyan. Kaya hindi mo pwedeng takasan kasi dahil ikaw ang gumawa ng budget, alam mo yung mga dinagdag. O, kung alam mo, pinirmahan mo pa rin. O di binuksan mo yung gate ng korupsyon. Kaya sabi ko, you can escape responsibility. Pero anong ginawa niya? In-expose niya ang korupsyon. Diba? Talang kasama siya doon. Mm. Oh. Kaya maraming nabola eh. Pati nga yung pinsang malapit sa akin ako. Sabi niya, siya ako presidente nag-expose. Sabi ko sa pinsa ko, ikaw naman, huwag kang basta naniniwala sa naririnig mo at nababasa mo. Suriin mo yung tao. Magaling itong maman to. Magaling siya. Minimislead niya. Kaya maraming napapaniwala eh. Oh, pero ako naman, si kontrabida, sinusuri ko, niloloko ng tayo niya. Diniscuss ko niya, ano yung impeachment? Madaling mag-file ng impeachment. Di ba si Kiko magpa-file na siya sa Barsaga? Walang mangyayari dyan. Yeah, for propaganda purposes, pwede yan. Pero papatayin yan. It will not even reach first stage, dismiss kagad yan sa Committee on Justice. Wala yan. Pero gaya ng sinabi ko sa inyo, at sabi ng Malacanang, wala sa option ni Presidente Marcos ang resignation. Hindi. Hindi man sabi ko sa inyo, pag ang pinuno ng gobyerno ng isang estado, ng isang pamalaan, ay nasangkot sa isang malaking kontrobersya kung saan ang taong bayan ng bansang yan ay galit sa kanya, kailangan meron siyang opsyon para mapanatili niya ang kapanatagan, kaayusan, kapayapaan ng kanyang bansa. Either siya mag-resign or ay tatanggalin siya ng taong bayan. That's the only remedy. Gaya na ginawa ni Presidente Marcos. Anong ginawa ni Presidente Marcos? Senior. O hindi ba? Nag-exile na lang siya. Pumunta na lang siya. Originally, pupunta siya doon sa kanyang bayan. Pero dinala siya ng mga Amerikano sa Amerika. Hindi siya nag-resign. Hindi siya nag-resign. Ito namang si Erap Estrada, di ba? Hindi rin siya nag-resign. Nagpapile siya ng leave of absence. Pero natanggal din siya. Kaya yung option to resign, kasama yan. At yun namang pag-resign, hindi naman ibig din sabihin na guilty ka. Kaya mo lang gagawin yan, either guilty ka at natatakot ka baka mapatay ka ba ng taong bayan, or gagawin mo yan upang hindi na magkaroon ng karahasan para matapos na yung kontrobersya, aalis ka na lang. Kaya hindi totoo yung ang inaanap ng tao, pananagutan at hindi pagpapalit ng pamahalaan. Pag inusig mo yan at napatunayan na may kasalanan, di ikukulong mo o di may bago kang pamahalaan, kaya hindi totoo yun. Kasi sinasabi niyo, yun pa rin yun. The goal really is to remove the one behind the plunder of this country's wealth. Now, pagdating naman dun sa investigasyon, alam niyo po yung investigasyon yun, walang mangyayari dyan. Ang tingin ko pa nga dyan, ito ang tingin ko, gagawin yung investigasyon para maging venue mo, maging lugar kung saan pagtatakpan mo na naman yung gusto mong imbestigahan. Kasi nga puro tao mo yung nandiyan sa loob eh. At yung nagpanukala, kaliwa, di ba? Kaliwa. Eto naman. Nakalimutan nyo. Na yung mga kaliwa, yung mga kinatawan dyan. Nakipagkutsabahan yan kay Martin Romualdez. Di ba? Nagsanib puwersa sila at tinugis nila si Inday Sara. Kaya di ba, matagal ko na sinasabi mga strange bedfellows talaga ito. Isa kasi yung kalaban na common enemy. Kaya nagkaisa sila. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Tingnan mo, mga kaliwa, ang gusto nila, palitan si BBM. Ang mga dilaw naman, gusto usigin lamang. Pero gaya na sinabi ko kanina, kaya yan uusigin mo lang o papalitan mo, yun din ang end. Yun din ang katapusan nun. Kasi pag pre-prosecute mo at guilty, o di ba kakaroon ka ng bagong pamahalaan? No? Kabalbalan din yung sinasabi, hindi, ang gusto namin,
Pusigin. Hindi ganun din yun. Pag nagtagumpay kayo, they change the government head. Di ba? O, in fairness naman ako, hindi naman ako naniniwala na binayaran ng 15 billion pesos. Masyado naman malaki pa din. O na, dalawa. Alam mo po si Brown. Yun yung chief of staff. Lahat ng chief of staff. Talagang ang gagawin nila, trabaho kasi nila na mapanatili ang kaayusan. Kaya palagi ang mga pahayag niya, puro ganyan. Pero pareho ng mga nakaraan, mga predecessors ng mga chief of staff, pareho ng mga defense secretary, habang hindi pa nila nakikita ang taong bayan na naglabasan lahat sa kali, ganyan ang naratibo niyan. O, tingnan nyo, andaan yung sinasabi ko. Pag nakita na nila ng taong bayan talagang ayaw na dito sa pangkasalukuyang dispensasyon, mag-withdraw ng support siya. Samantala kay Melanie Montemayor sa YouTube pa rin, ang majority hindi sila makapagpalit agad-agad ng SP or Senate President kasi karamihan sa kanila anti-Duterte at sangkot sa kickback. Minority lang ang pwedeng pagkatiwalaan. Totoo lang. Ang aking pinagkakatiwalaan sa ngayon yan, ilang buong senador lang. Si Bongo, Romel Padilla, si Bato, sino pa? Si Gatchalian. At sino pa ba? Medyo okay din naman yung magkapatid na Villar. Senator Alan. Mga iba kasi, at saka si Ito Lapid, mag-mention Iba kasi kanya-kanyang maniobre. Talagang yung iba gusto maging Senate President, gagamitin ng politika, tapos pagtatakpan, gaya ni Lacson, hindi naman si Lacson. Nag-iimbestiga pa lang, inabsuelto na ang presidente. Di ba? Halatang-halata mo, masyado kayo. Ang problema sa inyo kasi, sa kagustuhan nyo na mapalog kayo sa inner circle ng presidente, ginagawa nyo ang lahat. Napagtakpan siya, pagtanggol siya. Tuloy na, halata kayo. Masyado kayong halata Ayan, mula naman kay Nanay Rutitay sa YouTube pa rin, dapat itong si Auntie Claire kasuhan na din. Threat siya sa national security dahil sa pagsisinungaling niya. Masasabi mo dito, Atty. Sal? Alam po ninyo. Pinag-uusapan namin kagabi sa isang wake. Nakausap ko. Ako kay BBM ako pero yung si Claire, dapat yan tanggalin niya Kasi ako kakampi ako ni BBM, pero pag nagsasalita yan, nabubwisit ako sa kanya. Halip na, yung, alimbawa, kung may apoy, halip na bumbero siya, lalong naglalagablab. Para, sabi niya, para yung dati mong kasama yan, yung tagapagsalita mo, ang Malacanang, yun, nagtatago ngayon doon. Dahil sa krimen, na pag siya nagsalita, salip na maputol yung kontrobersya, nanganganak sa kadadaldal. Yun ang sabi. Kaya ako naman, dahil ako yung naging tagapagsalita rin naman, ang kaibahan lang naming dalawa, si Clara kasi walang direct access sa kanyang principal. Pangalawa, hindi niya kilala talaga si Bongbong Marcos Hindi niya makakilala. Ako kilala ko yung aking principal. Magkaibigan matagal Kaya alam ko ugali niya. Kaya kahit na hindi kami nag-uusap, bago ako mag-briefing, alam ko na ang sasagot kasi alam ko na ang takbo ng utak niya. Kaya kung nung sinabi ko sa umaga, kahit hindi kami nakakapag-usap, dahil tulog siya Tulog siya sa umaga. Di ba? Gabi siya nagigising. Hapon. Tapos na yung briefing ko. Paano ko siya makakausap? Yung mga issues that very morning, naglalagablab na. Kaya ang ginagawa ko, dahil alam ko na ang takbo ng utak niya, sinasagot ko. Pero never na kung ano sinabi ko sa umaga, hindi niya uulitin sa hapon. Kasi nga, our minds were running parallel. Ang problema kay Clara, hindi niya alam wala siyang kamalay-malay kung ano ang takbo ng utak ng kanyang principal. Kaya, bilang trabaho niya naman kasi na ipagtanggol, kaya pinagtatanggol niya kahit na mali. Mula naman kay Gemma Merly sa YouTube pa rin, isa pa yang si Boying. Kapal ng mukha, dapat sila ang ikulong, hindi lang kulong. Dapat bitayin ang lahat ng mga nagnakaw sa pera ng taong bayan. Di natin malilimutan ang ginawa nila na
magaling na presidente, si former President Rodrigo Duterte, dapat mapaalis na sa pwesto yang si BBM at lahat ng alipores niya bago pa ma-release ang budget for 2026. Magnanakaw ang tatay, mas malala ang anak sa pagnanakaw. Sino na yun? Sino yung isa ka pa? Sino na? Si Boying po. Si Remulla. Remulla ang tinutukoy niya dito. Si Remulla pala. Para yun din, ganun din yan. Alam mo, walang-wala yan sa tatay niya. Buti pa si John Vic, medyo nagmana sa tatay. Malimang pa sa gwapo na. Mukhang ano siya, hindi siya yung tipong Boying na may pagkabarumbado. Ewan ba, hindi ko, alam mo, nangihinayang din ako rito. UP graduate din ito, pero parang nangingibabaw sa kanya ang kanyang pagnanasa na pagdating ng panahon. Nandun siya sa tuktok ng kapangyarihan. Ginagamit niya ngayon yan. Ang problema, pagdating ng panahon, hindi kita malilimutan. Hindi malilimutan ang ginawa mo, boy. Maniwala ka sa kanya. Sa akin, ang paghihiganti ng taong bayan sa mga mali at iligal mong gawain, darating pagdating ng panahon. Yan. Para sa huling mensahe, Attorney Sal, sa YouTube pa rin mula kay Eva Pawig. Attorney, halimbawa si VP Sara maging presidente ngayon, sino magiging VP niya? Top 1 senator ba o Senate President? Hindi na importante yun. Kayo naman, masyado kayong advance. Yun na. Hindi pa nga nagiging presidente. Pumunta muna kayo sa rally. Sakali muna kayo. Saka natin, pag nandiyan na yan, hindi mahalaga yan.